Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga ludi natin dyan. Ako po si Buddy Proy at welcome back po dito sa channel natin. So ang topic na naman po, ang pag-uusapan natin ay paano gagamitin ang photocell na may contactor. So ito po ang topic natin ngayon. Ang photocell, ito po kadalasan ginagamit sa perimeter light at sa mga street lighting. Kung napapansin niyo po doon sa highway o sa city, wala pong mag-switch on doon sa perimeter o yung mga street light dahil ito po ang photocell ang nagbabahala doon mag-switch at on. Kapag naliliwanagan po, mag-shut off lang ang photocell at saka pag madilim naman, isi-switch on naman niya muli yung perimeter doon. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. Pero bago po natin i-install ito, may ipapakita po ko sa inyo na picture dyan kung saan nakalukit yung mga photocell at saka maraming design po ang photocell. Pero yung connection parehara. So ipapakita ko dyan sa video saan nakalagay yung photocell sa perimeter. Ito po ang photocell natin. Saka ang photocell natin, yan po makikita nyo. Yung makikita nyo dito, may nakalagay na red, load, saka common white, at saka source black. Tapos ang rated po ng photocell may 3 ampere at saka may 6 ampere. Ang ating ginagamit ngayon dito po ay 6 ampere lang makikita dito. Tapos yung iba 10 ampere. So may wiring po dito. Makikita, pwede ko tinanggal yung name tag para makita. So ito yung sinasabi doon na yung white at saka black ay supply ng 220 volts. Tapos common itong white, tapos yung red at saka white load. Ayan, makikita nyo po. Hindi ko tinanggal yung name tag para madaling masundan. At saka may diagram po tayo doon. So kung makikita nyo, yung black nakatap sa line 2, yung white common, isa dito sa line 1, at saka doon sa bulb. So bulb lang gagamitin natin at saka yung color red dito. So i-install po natin to. Ito po, madali mo lang masundan dahil yung black at saka white, ito black and white. Black and white ay tapping po dito sa breaker natin sa line 1 at line 2. So makikita po dito, black nakatap dito sa line 2. Yung white dito nakatap sa line 1. Pero itong black at white, kahit po magkabaliktad pagkalagay sa breaker, okay lang. So sa atin lang dito ngayon, sinunod lang natin itong nilagay natin na diagram. So makikita nyo, black, ito black nakatap sa line 2. So dito natin itatap sa line 2. Line 2, tapos yung white dito, white nakatap dito sa line 1. So itong white, ito po yung white. So white dito, kukunin mo white. Ito white, white sa line 1. Yan. Ngayon, dito tayo ngayon sa red na load. So kailangan natin ng bulb. So nakalagay dito red, nakalagay sa bulb. So dito natin ilagay sa bulb. Tapos yung isang wire sa white, ang bulb patungo to sa white sa supply natin sa line 1. Dahil common po yung white natin dito, white. So white patungo sa line 1 ang bulb. So ito po ang white sa bulb. Dito po siya sa line 1. So hindi kayo mawala dahil white rin ang ginamit ko. Tapos dito sa red, sa kabila po, sa isang bulb ito. So tapping natin. Tapos yung white dito sa line 1. Ito white. Dahil nakakumon po ito sa white dito, yung bulb. So white dito sa white. Ayan.
So, finish tapping na tayo. So, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng bulb. Tapos, may black plastic po tayo ito. Kasama po ito sa photocell na dinadala. Pag bili mo ito, kasama ito. Dahil may nakalagay dyan, check cover for photo control switch. So, ito, para mag-ilaw ito, tatakpan muna natin. Kasi masilaw yung ilaw. So, hindi po siya gagana. So, i-switch on na natin ang breaker natin. Total wala. Tapos na po tayo sa tapping natin. So, switch on natin. Ayan. So, i-cover natin para mag-activate ang photocell kasi maliwanag kasi. So, ito gagamitin natin black. So, isaksak natin dito. Ayan. Tingnan natin kung papangsyon ba ang photocell. So, ayan. Umilaw po ngayon ang photocell natin. Tapos, tatanggalin natin kung mag-off pa pag naliliwanagan ang photocell natin. Oh. So, isa pa. Lagyan natin ang takip. Yan. Yan. Umilaw siya. Tapos tanggalin natin muli. So, ngayon po, ito, photocell lang. Ang sinabi natin, paano gamitin ang photocell na may contactor. So, bago po tayo mag-install po dito sa My Contactor, may ipapakita po ako dyan na video. Nag-search ako sa mga perimeter kung paano ba nila ginawa yun. So, tingnan po nyo sa video. Ito mga lodi, kumukuha tayo ng lighting sa perimeter light. So, kung makikita nyo dyan, may wire po dyan sa taas. So, sa taas sila naghanging ng wire. Malamang ito, may grounded ito sa wire, kaya sa taas sila kumukuha sa lighting perimeter nila. So, tingnan natin doon sa poste. So, dito po, yung lalagyan sa wire. So, makikita natin, wala nang wire. So, hanging sila sa taas sila kumukuha. Sa taas sila kumukuha, baka naka-grounded, kaya dito sila sa taas kumukuha ng linya ngayon. So, puntahan natin yung sinasabi natin doon. May nilalagay po sila doon na photocell with switch na circuit breaker na gamit na may contactor. Puntahan natin. Dito po nakalagay yung contactor at saka breaker. May kadiliman. Pero makikita natin, yan, may photocell na gamit. Tapos yan ang contactor at saka may breaker po. So naka-on, may contactor at gumagamit sila ng photocell. Kung makikita nyo dito, yan, photocell. So grounded ang wire dito sa baba, kaya doon sila kumukuha sa taas, naghangin sila. Yan, makikita nyo, wala nang wire dito. Wala nang wire, sa taas sila kumukuha. So puntahan pa natin doon sa kabila, yung perimeter light doon. Yung ibang koneksyon. Kung napapansin nyo, ang perimeter light, gumagamit sila ng LED light na ang gamit nila. Dati kasi dito, ang gamit dito, sodium light, kundi kaya mercury light. Pero ito, mercury, hindi na mercury, LED lighting ang gamit nila. Yan, kung mapapansin nyo dyan, meron na naman silang nilagay dito. Ayan po. Gumagamit sila ng photocell with contactor na. Ngayon, puntahan po natin yung mga perimeter light dito. Ito po, last dead in na po dito yung perimeter lighting. So, naputol na yung wire dyan sa taas. So, last na po dito yung koneksyon nila. So, ganun pa rin. Walang wire dito sa baba. Ito po, may ipapakita po ako sa inyo. Ganito po ang ginawa sa perimeter. So, ito po yung ground natin. Ito yung ground doon. Tapos, may poste dito. Tapos, yun ang bulb dito, yung sa light. Tapos, 5 yun. 1, 3, 4, 5. So, ito po yung perimeter. Ang ginawa nila doon sa, nakita nyo sa video, naghanging po sila dito ng wire.
Dahil yung wire dito sa baba, nagka-grounded. So, ang ginawa nila ngayon, instead na ang isang perimeter, may sarili po siyang photocell. Ang ginawa nila, tinanggal nila lahat yung photocell sa taas, saka dinirect na nila yun. At tapos, yung home run dito na nag-supply sa taas, ang ginawa nila, naglagay po sila dito ng panel box. Dito nila nilalagay yung contactor, yung photocell at saka breaker. Lahat po dito na supply, dito nila pinadaan. So ngayon po, nag-direct na po ito. Wala na po itong mga photocell sa taas, tinanggal nila. So naka-advantage po sila dahil kinuha nila yung isa na lang na photocell ang ginagamit dito ngayon. So may disadvantage at advantage po na mangyari dito. Ang mangyari ngayon dito, yung isang photocell na lang ang gagamitin at saka may kontakto doon. Yung photocell, yun ang mag-command doon sa kontaktor na i-energize. So ibig sabihin, sabay po ang 5 ilaw. So yun ang disadvantage ito. Pag nasira po ang photocell doon or kontaktor, itong 5 ilaw na to, shut off talaga. Compared dong isa nga design na individual po ang photocell nila. Kung masira lang dito ang photocell, ito lang po ang masisira na ilaw. Tapos umiilaw yung iba. So, yun lang po ang naka-disadvantage dahil itong masisira itong photocell ito, lahat po talaga shut off sila. So, medyo may kadiliman yung perimeter na mangyari doon pag yung 5 nasisira yung photocell. So, ang ginawa ko ngayon, ito may papakita ko sa inyo. Gumawa rin po ako ng ito, papakita ko dito. Yan. So, gumawa rin po ako ng parang poste dito. Ito po ngayon ang mangyayari. Ito yung pole sa isang perimeter, pangalawa, tatlo, 4, 5. Ito po ang nangyari ngayon. Lahat dito sa taas, sa mga bulb doon sa perimeter, tinanggal na nila yung mga photocell. So ngayon, ang magkocontrol po nito, yun na pong photocell na isa na gamit yung contactor. So ngayon, i-install natin. Ang mangyari ngayon, dito, tatanggalin po natin ang itong bulb. So i-replace po natin, shut off na natin to. So ang gagawin po natin, contactor po ang gagamitin natin. So ngayon po, palitan po natin yung diagram dahil bulb po ang indicator dito. Ngayon, contactor na po ang mag-indicate ngayon dyan. So, ilalagay muna natin dito yung contactor natin. So ngayon po, ilalagay natin itong contactor dito. So ang contactor po, may ilalagyan nga steel plate po sa likod. So ganito po ang ginagamit. Saka ito may spring sa likod. Hatakin mo pababa para palagay mo dito po. Paglalagay po sa contactor. So ganyan. Yan. Hatakin mo dito para mas-fix. Ganyan. So ito na po ngayon ang diagram natin. Kung mapapansin nyo ngayon, hindi na bulb ang nakalagay, magnetic contactor nakalagay. So may E1 at saka ito. So ginawa lang natin ito dito at E1, pwede naman magbaliktad. Ginawa ko lang ito dito para pattern po tingnan. So nakalagay dito black, white, red. So yung red sa red. Itong red po dito sa photocell natin nakalagay sa ito ng magnetic contactor natin. So dito yung E1, dito naman yung ito. So yung red nakalagay sa ito. So pwede mong ilagay dito yan. Pero ito kahit magbaliktad po pagkalagay okay lang po. So ito pattern lang natin, may diagram tayo. So yung red nakalagay sa ito. So ito tayo. Ngayon dito naman po tayo sa E1. Ang E1 nakatapo dito sa white. Tapos yung white patungo dito sa line 1. So walang pagbabago po yung photocell natin. Yung black at white dito nakatap pa rin dito sa line 1 at line 2 natin. So makikita naman po dito sa diagram. So ngayon dito po tayo sa E1 natin. Nakatapo ang E1 sa line 1 natin dito. So yung E1 dito nakatap dito sa line 1. So makikita nyo po dito sa diagram yung R red
at saka ito at E1, then magnetic contactor, yung W, yung white, ito, yung white dito. So napapansin nyo dito po, wala na yung stop at start, wala na yun. Dahil ang magko-control ngayon dito sa magnetic contactor natin, ito na po yung photocell. So kahit mag-brand out o bumalik yung kuryente o mawala, wala pong problema dahil yung photocell ngayon ang nagkukuman dito sa magnetic contactor natin. Saka kung mapapansin niyo, hindi po pwede kaya ng isang photocell na 6 ampere na gagamitin mo doon sa perimeter light dahil mataas po ang mga wattage sa mga bulb. Kaya ginamit nila dito nila pinapatapon yung load sa contactor. So yung command na lang dito sa photocell natin, yung supplyan na lang niya yung dito sa magnetic contactor natin. So hindi siya mag-loaded po itong photocell dahil yung magnetic natin sa holding coil hanggang 3 watts to 5 watts lang ang sinusupplyan ngayon dito sa photocell patungo dito sa contactor natin. So ngayon, ang load dito ngayon sa 5 na perimeter na ibig sabihin natin, dito na po yan dadaan sa contactor natin. Total, ang contactor natin 32 ampere. So kayang-kaya yun kung dito na ipadaan sa contactor. So i-tapping natin ngayon, dito tayo sa E1. Nakalagay sa line 1 yung E1 natin. So dito natin i-tap sa line 1. Tapos nakalagay sa line 1. So yan, makikita mo white. So ngayon po, ang gagawin na naman natin yung home run dito. So adjust mo natin yung camera para makita po ng maayos. Ganyan. So yung home run po dito sa linya natin sa perimeter, tatakbo na ito ngayon dito sa contactor natin. Tapos kung napapansin nyo dito, wala pong junction box dahil ang pag-install po sa perimeter, nakalagay yan sa ilalim sa pole. Kung napapansin nyo yun sa camera natin sa video, yun, doon nilalagay sa pole yung may butas. Dito yung connection, dito yung makikita mo. So ganyan po, wala din, hindi na magagamit doon ng mga junction box. So kung mapapansin nyo ngayon dito sa connection natin, nakaparallel po lahat ang wire natin. So dito, tingnan mo sa line 1 natin white. Naka-white po ang tapping. Ito, line 1 natin, ito line 1. Tapos white dito sa line 1. Sa pangalawa, ganun din, line 1, white, makikita mo, white lahat. Tapos yung pangalawa na tapping, ito po yung line 2. So, makikita mo, black po lahat. So, madali po yung sundan dahil yung line 2 natin, black lahat. So, ibig sabihin, iilaw lahat po ang lighting natin na ipagpalagay natin na perimeter natin to. So, ang mangyayari ngayon dito, i-direct mo, i-tapping na dito sa line 1, line 2. Ito, top 3 piece naman ito. So, magpipili po kayo dito sa line 1, line 2, line 3. So, depende na po. So, ang gagawin po natin, nakikita naman natin dito. So, dito natin ilagay yung white sa line 1 natin. So, tapping tayo. So, nakalagay sa line 1. Tapos, itong pangalawang wire natin. So, para medyo naman hindi dikit tingnan. Sa line 3 natin, ilalagay. Ito, line 3. So, line 1, line 2, line 3. Dito sa line 2. So, ngayon po, ang mangyayari ngayon dito, so, medyo ilapit natin dito yung camera para makita po ng maayos. Yan. So, dito nakalagay sa line 1. So, line 1 patungo doon sa breaker. Dito natin ilagay yung line 1 at saka line 2. Tapos, i-tapping natin dito. Tapos, tapping ito sa line 2 natin dito. So, yan. So, gagawin natin ngayon. So, medyo palayo natin camera para makita po natin maayos. So, yan. Para makita po lahat. Yan. So, i-switch on natin yung breaker natin. So, magpansin nyo dito, yung line 1 dito, dumaan dito sa line 1. Tapos, yung line 2 natin, sa pangatlo, dapat sa pangatlo mo rin ilagay. Yung line 2 natin. So, ang gagawin natin, i-switch on natin to. So, ganun pa rin, takpan natin to ng black na plastic natin para makita natin kung mag-activate ba siya. So, ngayon, ang mangyayari ngayon, ito
ito na ang putusil magdadala doon lahat sa 5 na perimeter na ipagpalagay natin. Tapos ito na yung pagtutuloy, isang putusil na lang. So, takpan muna natin ito. So, ano nang nangyayari dito ngayon? Yan, tingnan natin. Yan, kung napapansin nyo, umilaw po yung 5 ilaw ngayon dyan. So, yun ang mangyayari ngayon. Isa na lang putusil, tapos isang contactor. So, contactor ang bahala doon sa perimeter. So, tanggalin natin yung cover kung mag-shoutout ba siya. Baka tagal. Okay, nag-trigger siya. So, isa pa. So, cover natin ito. Yan, cover. Tingnan natin. Oh, switch on. Tapos tanggalin uli. Okay. So, dyan muna po tayo. Sa susunod na naman po, mga Lodi. Yan po, mga Lodi. So, tapos na naman po tayo sa paano mag-tapping sa photocell. Photocell na may contactor. So, bago po tayo mag-in, ganun pa rin. May dala kong notebook. Dahil marami pong nagpapa-shoutout ngayon sa channel natin. So, shoutout natin ang mga Lodi natin para makabawi tayo. Saka sa mga subscriber rin natin. So, shoutout natin si Ma'am Mimi Vlog. Isa po siyang vlogger. Mahilig po siya sa LS, yung tinatawag na live stream. So, kung gusto nyong sa mga bagong mag-umpisa po sa vlog, so LS po kayo, ang tawag doon, live stream. So, punta po kayo sa vlog ni Ma'am Mimi Vlog. Taga Liti po siya. So, Bisaya pa rin. So, shoutout din natin si Sir Rosalito Pisisano. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Rosalito. Saka shoutout din natin si Supyut 3PB. So, magandang araw dyan sa iyo, Sir Sopyo, the third. Saka shoutout din natin si Andre Nabila from Muntinlupa City. Sir, magandang araw dyan sa Muntinlupa City, Sir Andre Nabila. Saka shoutout din natin si GR Espanyol, Sir. Magandang araw dyan sa iyo, GR. Saka shoutout din natin si Sir Nursil Napal Cruz from Zamboanga, Sibugay ni. Sir, Sibugay, Bisaya man eh. Nangadlaw ni mo diya sa Zamboanga, Sir. Sir Nursil Napal Cruz. Saka shoutout din natin si Sir Rubin Dano from Jeddah, taga Cebu. Oy, Sir, OFW ni siya. So, dayon taga Cebu, Bisaya. Oy, Sir, mayong adlaw ni mo din na, Sir. Amping diya, Sir, sa Jeddah, Sir Rubin Dano. Saka shoutout din natin si Butch Rangas. So, magandang araw dyan sa iyo, Sir Butch. At saka shoutout din natin si Biadi Burha from Iloilo City. Akini, Bisaya kaya po ni. Sir, mayong adlaw din na sa Iloilo City, Sir Biadi Burha. Saka shoutout din natin si Sir Ri Mapisos. Magandang araw dyan sa iyo, Sir. Saka shoutout din natin si Jimmy Malsi. So, magandang araw dyan sa iyo, Sir Jimmy. Saka shoutout din natin si Ariel Atis from Suarez. Uy, siguro Iligan City ni Suarez. Sir, mahilig po ko mamista diha. Mamistahay po ko sa Suarez. Pero wala ko kamista dito kaya nag-pandemic. So, bawal na. So, magandang araw dyan sa iyo, Ariel Atis. Saka shoutout din natin si Sir Jimmy Darit. So, Angeles City, Pampanga. Uy, magandang araw dyan, Sir, sa Pampanga. Sir Jimmy Darit. Saka shoutout din natin si Roger Porog. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Roger. Saka shoutout din natin si Renato Iridiano from Yanbu, KSE, Saudi Arabia. Oy, OFW. Sir, kunting ingat po dyan sa Saudi Arabia. Sir Renato Iridiano. Saka shoutout din natin si Salvador, Sir Salvador Makabudbud, taga Villanueva, Misamis Oriental. Oy, Bisaya ni. Sir, mayong adlaw ni mo din na, Sir, sa Misamis Oriental. Sir Salvador Makabudbud. Saka shoutout din natin si Sir Ariel Odinada. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Ariel.
Saka shoutout din natin si Sir Tatos Uga from Baling Ngasag, Misamis Oriental, Bisaya kaya po ni Lordo rin ni Misamis Oriental. Sir, mayong adlaw ni mo diya, Sir Tatos Uga. Saka meron pa dito, shoutout din natin si Sir Birds Guapo. Oy, akong amigong guwapo diya, Sir. Magandang araw dyan, Sir Birds Guapo. Saka shoutout din natin si Sir General Mapagmasid. Uy, tanaw ni, Mapagmasid man. Magandang araw dyan sa iyo, Sir General. Saka shoutout din natin si Ri Kimbaw Libot from Giyuan Eastern Samar. Uy, yun eh, Samar, Sir. Magandang araw dyan sa Samar, Sir Ray. Saka shoutout din natin si Sir Ruben Dano from Jeddah, taga Siboko, Badiproy. Uy, Sir, may adlaw din na sa Cebu, Sir. Si Sir Ruben Dano. Saka shoutout din natin si Sir Marlon Purungganan. So, Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Marlon. Shoutout din natin si Sir Peterson Sinita from Qatar. Uy, Sir, ang layo, Qatar. OFW ni si Sir Peter. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Peter. Saka shoutout din natin si Grigabo Gray. So, magandang araw dyan, Sir Grigabo. Saka shoutout din natin si Sir Darwin Namuk. Bisaya po niya siya. Sir, may adlaw ni mo din na, Sir Darwin. Saka shoutout din natin si Jason Timblor. So, may adlaw. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Jason. Saka shoutout din natin si John Trinidad. Magandang araw dyan sa iyo, Sir John. Saka shoutout din natin si Cohesion Official. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Cohesion Official. Saka shoutout din natin si Zisrael Inargan from Tubod, Lanao del Norte, Watsin, Saudi Arabia. Oy, OFW, Dolores, Iligan City ng Lanao del Norte. Sir, mayong adlaw ni mo din na, Sir. Saka amping din na, Sir, sa Saudi Arabia, si Sir Zisrael Inargan. Magandang araw dyan sa iyo, Sir. Saka shoutout din natin si Sir Biarisia, ma'am ba ni? Biarisia Castellanes. So, ma'am siguro ni ma'am. Ma'am Biarisia. Magandang araw po sa inyo. Saka, ito marami pa. Shoutout natin si Sir Alternative Tech Channel. Pa-shoutout Birds from Brazil. Uy, layo. OFW to. Sir, kuting ingat yan, Sir, sa Brazil. Alternative Tech Channel. Saka, the last but not the least, si Sir Artemio Misikula. Pa-shoutout sa Tropang Dammam, Leo Moreno, watching from Jeddah, KSA, Saudi ni. Si Sir Artemio, OFW. Sir, kuting ingat dyan sa Saudi Arabia. Ito po, pataas pa po ito. Maraming nagpapa-shoutout, saka baka maubos ang oras natin. Isikan bus po natin ito. So, yung hindi ko nasabi dito, mag-PM po kayo doon sa channel natin. Saka stop muna dahil marami po talagang nagpapa-shoutout. Sa next na lang po natin, ituloy yung ibang batch dito sa shoutout sa mga ludi natin. Saka sir, wag niyo po palaging kalimutan pong mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe po kayo kung gusto niyo po ang channel natin para maka-update po kayo palagi. At saka maraming salamat po sa lahat na palaging sumasabay-bay, tumantangkilik po at nanonood dito po sa channel natin. Hanggang sa muli po, dito pa rin tayo sa channel natin.